Ito na nga, nang matapos namin gumala sa labas ng accommodation ng ilang oras, napagod ang mga inday, kaya naman eto, nag-food trip. Bukod nga sa chicken biryani, meron pang pa-shawarma yan. Cheat day nga daw muna dahil minsan lang naman kami magpunta ng Oman. In fairness, masarap naman ang biryani at shawarma nila dito. Kaya 8 out of 10 ang rate ko dyan. At sa sobrang kabusugan nga namin at pagod, eto, plakda ang mga bakla. At dahil nga sira ang AC, nagtiis na lang kami sa ceiling fan. Kinabukasan nga, dalawa lang kami na pabalik ng UAE. At dahil na-delay nga yung dating ng visa nung isa naming kasama, hindi siya nakasabay sa amin. Kaya depende rin minsan sa mga agency kung gaano sila kabilis mag-process ng visit visa pabalik ng UAE. Kaya sa mga nag-i-exit sa Oman, mas maganda rin talaga na magtanong muna kung ano yung mga agency na mabilis mag-visa. Kaya buti na nga lang din, doon ako nagpabook sa ni-recommend sa akin na agency. Mura na, mabilis pa mag-visa. Mula accommodation, hinatid nga kami dito sa waiting area na abangan ng mga bus pabalik ng UAE. Kumonti na nga yung mga pasahero pabalik ng UAE. Ibig sabihin, hindi lahat naka-receive ng visa pabalik ng yung UAE. Yung mga na-delay ang visa, the next day pa ulit sila makakabiyahe pabalik ng UAE dahil once a day lang ang biyahe. Sa totoo lang, nalulungkot ako na babalik ng UAE na hindi man lang ako nakagala ng Oman. Hindi ko man lang nakita yung magagandang lugar dito. Ay, ang hirap talaga ng walang budget. Sa mga may gustong malaman kung magkano yung nagastos ko dito, i-gastos reveal ko nito. 750 dirhams nga pala yung binayaran ko sa agency para sa ticket. Pagdating naman sa bus terminal, sininil kami ng 40 dirhams each bago kami sumakay ng bus. Total of 790 dirhams. Pagdating naman sa Oman, depende na sa'yo kung magkano yung gusto mong gastusin. Sa 750 dirhams na binayaran ko nga pala, package na siya kasama na yung accommodation. Siguro yung ibang mga agency na mahal ang singil, baka mas maganda yung accommodation nila. Yung iba nga daw, sa hotel ang accommodation nila at mas maganda. At hindi nga pala din kasama yung food. Kaya yung maraming mga kabayan na nag-exit doon na nagbabao. Pero kung may budget ka naman, pwede namang bumili ka na lang din doon. At sa mga masiselan, mas maganda rin na magbaon ng sariling kumot, bedsheet at unan. Dahil hindi rin naman ganun kalinis yung dadatnan. Sobrang bilis lang talaga ng biyahe. Eto, pabalik na kami ng border. Pero ang nakakapagpatagal lang talaga ay yung antayan nyo sa bus. At yung pila sa immigration. Pagtapos ka na sa immigration, babalik ka na sa bus at aantayin mo naman yung mga kasabay mo. Sa biyahe namin pabalik nito, inabot kami ng 3 hours sa pag-aantay sa loob ng bus sa labas ng immigration. Pero yung biyahe from Oman border to Al Ain, wala pa sigurong 30 minutes. Kaya buti na lang din, meron akong kabayan na nakasabay na mag-exit, kaya meron akong nakachikahan. Bago ko nga pala makalimutan, sa part 1 ng video, nabanggit ko nga pala na meron akong matinding dahilan kung ba't ako nag-exit. At dahil ito na nga yung last part ng video, i-reveal ko na. Ganito kasi yon, meron akong fine sa insurance ko at ang advice ng mga friends ko ay mag-exit ako para mawala yun. At eto nga at ginawa ko. At ang resulta, legit pala mga beshi. Nung una nga hindi ako naniniwala. Sabi ko sa sarili ko, pasalamat na lang ako pag nawala. Pero pag hindi, wala akong magagawa. Pero dahil na-approve naman ang working visa ko ngayon, totoo pala ang chismis. Kaya sa may mga ano dyan, tips yarn. Hindi ko alam kung saan kami lumusot. Basta nakita ko na lang nandito na kami sa Al Ain.